hands to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Glory, huwag tayong magpapatalo sa bulimlim, mga kapatid. Dapat tayo ay masigla. Amen? Glory to God. Hallelujah. And this time, bumabati po ako, mga kapatid, ng isang napakakulimlim na umaga. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Medyo maganda naman at hindi naman bumuhos ang ulan, mga kapatid. At may pagkakataon ang mga Kristiyano na pupunta sa simbahan. Good morning, and our Pastor Nolias, sa ating pong Pastora Ikong from Tamnaw, Quezon, mga kapatid. At galing kami doon, Pastora, yung kay Pastor Joshua Anniversary, ako po yung nagiging guest speaker doon. Hindi kita nakita doon. Puli ng Panginoon at puli ng Diyos, salamat sa inyong pagdalo sa gawain ng Panginoon. Praise God. At natutuwa ako, mga kapatid, ilang tayo na nasa simbahan. At halos nakalahati na yata tayo, Brother Gideon. At alam po ba natin yan, mga kapatid, hindi ko rin masabi na dahil umuulan, kasi wala namang ulan. At saka kayang-kaya po natin yan. Si Brother John kanina, dumating yan, maaga pa, naglalakad yan galing sa Bukana. At nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Medyo may kalayuan din po. Hallelujah. Ayan pong sinasabi, mga kapatid, na mahirap talagang pumisan ay hindi maiwasan na may ganun pong pangyayari. Hallelujah. Kaya hindi po tayo nagtuturo na mag-isip tayo ng linggo, mga kapatid, na hindi tayo pupunta sa simbahan. At kailangan po magpursige po tayo, mga kapatid, at dadalo sa gawain ng Diyos. Kaya maraming mga upuan, sabi na po natin, siguro saan hiyan, may baha kasi sa amin. Baka ako ay maambunan at talagnatin. May mga ganun po yun, mga kapatid. Kaya pamunin lang po natin sa mga hindi po nakakadalo. Hallelujah. Kasi po, may ganyan talaga, mga kapatid, na pangyayari. Hallelujah. Kung sa atin, mga kapatid, sabi ko, kukulangin yata tayo sa upuan. Kaya naman po, mga kapatid, maraming umupuan. At sa bawat isa, lagi po sinasabi na huwag tayo mag-isip sa araw ng linggo na hindi tayo pupunta sa simbahan. At kapag lahat kayo ay mag-isip na hindi kayo pupunta sa simbahan, ay paano kung magkasabay-sabay kayo, mga kapatid? Lahat kayo ay hindi na pumunta sa simbahan kasi nag-isip kayo hindi pumunta ng simbahan. At kaya nga, mga kapatid, sa pagtuturo natin, hindi natin talaga, mga kapatid, pinakawalan o nag-ariyaman tayo ng maluwag na mga pagtuturo. It's because the Word of God, mga kapatid, the Bible says in the book of Matthew chapter 6 verse 6:33, mga kapatid, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And about Romans chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan ay isang haing buhay. Pagkat nakayaayon sa Diyos na sa inyong katampatan pagsamba. Hallelujah. Kaya yung po, mga kapatid, sabihin natin na masyado siyang obligatory at mandatory na ang mag-church po natin ay habang tayo nabubuhay, ito po ay atin pong isasagawa. Amen po. Kaya sinasabi ko rin naman, mga kapatid, na may mga panong di tayo makaiwas. Brother Pilmar, thank you, nagkita rin tayo. At alam ko masyado kang sa trabaho, kapag ang trabaho, sabi ko nga, pagka ang trabaho, mga kapatid, ay gusto mong pera, siyempre mag-ayos ka ng trabaho. Kung gusto mo magtanggal sa trabaho, magsimba ka, ay hindi, magsimba ka, tanggal ka sa trabaho, wala ka pera. Kaya ganyan, mga kapatid. Kaya nga, minsan tayo, sabi na po natin, Brother Pilmar, napakahirap mag-apply, diba?
Kayo mga friends, pagkatapos di ka makapag-church ng isang beses, di ka makapasok ng isang beses, dahil mag-church ka, patatanggal ka sa trabaho, ang tawag isip sayang naman. Diba? Kaya nga, may mga bagay mga kapatid dito sa mundo, habang tayo nabubuhay, hanggat hindi pa bumalik ang Diyos, may mga bagay talaga minsan ay nagiging hadlang sa atin. Una mga kapatid, praise God, ang mga pangkailangan po natin ay naging hadlang yan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, tinuturo po natin mga kapatid, praise God, na magpursige po tayo sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Ang pagdalo sa gawain ng Diyos, hindi barkadahan yan. Amen? Totoo, Brother Gideon? Hindi barkadahan. Kasi po, kung barkadahan yan, pag nag-absent ang isa, lahat yan ay absent yan kasi barkadahan. Hallelujah. Ngunit kapag hindi barkadahan, bahala ka, hindi ka magsa-church, basta ako ay magsa-church ako. Palakpakan natin at pag-church. Glory to God, hallelujah. Ang magsa-church po natin, mga kapatid, ay hindi po ito, mga kapatid, sa panahon lamang na kasaganaan. Ang pagsa-church natin o paglilingkod sa Diyos, habang tayo ay may lakas, mga kapatid, gawin po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Kaya, ang mga ganito po pagkakabi po in the Bible say, Hebrews chapter 11, chapter 10, 25, mga kapatid, na sinasabi po ng Bible na ang mga ganito pagkatipon ay huwag pabayaan. But, mga kapatid, sabi ko, may mga panahon talaga na hindi ka makapagdasal. Amen? Sabihin mo lang, pagsisihan ko yan. Mangumpisal ka ba? Hallelujah. Mangumpisal ka. Kasi po mga kapatid, praise God, ang hindi po pagsimba ay isang pagkukulang sa Diyos yan. Amen? Kasi sa lahat ng panahon, wala naman tayong sariling araw eh. Lahat naman ng araw, mga kapatid, ay lilipas yan. Diba? Lahat ng panahon, lilipas yan. Kaya ang araw na ito, pag ikaw ay umabsent, wala kang araw na ipagpapalit dyan. Hallelujah. Kaya nga, wala naman tayong araw na ipapalit dyan. Kaya nga mga kapatid, inuutos sa ating lahat na dapat tayo ay magpursige. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang mga kapatid, praise God, na sa panahon maalwan ka. Hindi lang sa panahon maalwan tayo. Kundi kahit man tayo ay nasa hirap, mga kapatid, magpatuloy na maglilingkod sa Diyos. Mr. Pastora, Pastora Ebi, ano? Ima? Oo, Pastora Iko. Andito kasama natin. Nagtuturo yan. May gawain yan doon sa kanila. Kung minsan, hindi talaga masabi, maiwasan natin, Pastora, na may mga pangyayaring, kung minsan, marami pong wala sa simbahan. Diba? Pero may mga nagtuturo, mga kapatid, ang mga Kristiyano daw ay abutan ng Great Tribulation. Bago man daw mag-rapture, lahat ng sinabi dyan na maranasan nila mga Kristiyano, sabi ko, paano yan? Hindi kaya sa makapagpapatuloy kaya sila sa paglilingkod sa Diyos? Diba? Ngayon nga wala pa nga eh. Sinabi lang ng Jesus na last days, mga kapatid, may mga kapighatian, pero hindi siya Great Tribulation. Hindi yung malaking kapighatian, pero nawawala na ang Kristiyano sa simbahan. Ano ba mga kapatid kung Great Tribulation yan? O magsimba ka o huwag kang muli-uli mo. Sabi ni Pastor Suarez, por Diyos, por Santo, yung tapang-tapang yun na paglilingkod sa Diyos, kung daanan ka niya, ewan ko lang, kung hindi bahag ang buntot ko. Kaya nga, magtuturo po natin, mga kapatid, bago dumating po ang Great Tribulation, ay kinakailangan tayo po ay nadagiting ng Panginoon. I-rapture tayo ng Diyos. Kasi po, sabi ng Bible, hindi tayo subukin sa higit hindi natin kaya. Amen? Hallelujah. Kaya nga, bakit ipararating ng Panginoon yan sa iyo na hindi ko naman talaga kaya yan? Alam ba natin, kaya natin yung 666. Sa tingin ninyo mga kapatid, kaya ninyo ang 666.
Ang proseso ng 666, mga kapatid, pag natatagan ka, wala kay buwang sa langit. Oh. Ang proseso ng 666, mga kapatid, hindi ka pwedeng bumili hanggat wala kang tatak. Ay paano, brother, kung ang anak mo ay tandaiyak na, ang asawa mo ay tanda, luhod-luhod na, at sinabihan ka na ikaw, mamatay na niya ang anak. Sa muto. Diba? Maaaring sabihin mo na lang, sige na nga. Sige, para makabakal kong lugawon ba? Ganun po, paano ang kondisyon ng 666, mga kapatid? Pag natatagan ka, wala kang buong sa langit. Ilang taon ka naglilingkod sa Diyos? Ang tagal-tagal. Offering ka, nagtatides ka, nagsakripisyo ka ang buhay mo, every Sunday, nasa simbahan ka sa lahat ng mga gawain. Mga kapatid, tapos isang panahon, dumating sa iyo ang Great Tribulation, hindi mo kaya yon. At kapag hindi mo kaya, mga kapatid, wala nang ibang paraan doon. Kung hindi, pumayag ka na sa kagustuhan ng mundo. Ay kapag pumayag tayo sa kagustuhan ng mundo, siyempre lahat ng ating sakripisyo ay maging walang kabuluhan. Kaya mahirap, mga kapatid, yung magsasabi, mga kapatid, nakarinig ako doon sa anniversary. Sabi ni Bishop Oba, bago dumating yan, binanggit ni Sister Vida, wala na tayo dito. Tayo ay dalagitin na ng Panginoon. Di ba? Pero kapag nagsabi, mga kapatid, praise God, nagtuturo na ang mga Kristiyano ay abutan dito, mga kapatid, at sinasabi ang nagturo na gano'n ay mali, hindi po yan totoo. It's because the Great Tribulation ay hindi yan dadaanan ng mga Kristiyano. Amen? Magkamali yung Biblia. Kasi sinasabi ng Bible, di ka subukin, sige, di mo kaya. Oo, may kapighatian. Daranasin po natin ang mga kapighatian. Makaranas po tayo. Daming trial sa buhay. Mga kapatid, ang daming nagpalubog sa atin. Pero kapag ikaw ay lalaban sa mga panahon na yan, kayang-kaya mo yan. Sapagkat kapag dumating sa iyo yan, ay binigay sa iyo yan. Sa panahon natin na last test, mga kapatid, kaya mo yan sa tulong ng ating pong Panginoon. Pero ang sinabi po ng Biblia, yung bang magdilim, wala nang araw, si Pastora, mabiak ang lupa. At ano pa, mga kapatid, praise God, na grabe ang kahirapan, dadanasin mo yan. Ikaw, Kristiyano, malubong ka sa yuta. Kauban ka malubong sa yuta. Kauban ka na maranasan mo yan. Praise God, hallelujah. Hindi po tayo nagtuturo ng ganun. Because, mga kapatid, ang promise ng Panginoon sa atin, bago man mangyayari, mga kapatid, ang malaking kapighatian na hindi kaya ng tao, hallelujah, mag-rapture muna tayo. Amen? May event, mga kapatid, na pupuntahan natin ang langit na inihanda ng ating Panginoon. Now, let us continue our message, mga kapatid, and